Naisabatas na ang emergency power ni Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang buwis sa langis. Pero hindi pa raw niya alam kung kailan ito gagamitin. Ang mga senador naman nababagalan sa aksyon ng pamahalaan habang ang mga pasahero at driver tila araw-araw na sumusuong sa gyera sa kalsada. Narito ang report ni Mean Los Baños. Mandirigma kung ituring ang mga commuter sa bansa. Paano ba naman? Para kang sumasabak sa gyera kung makapagsiksikan at balyahan. Ang ilang pasahero ng MRT at LRT napansing dumami ang mga sumasakay simula nang tumaas ang presyo ng petrolyo, lalo na't may 50% discount para sa lahat. Minsan po, lalo kapag rush hour, super overwhelming na po. Sobrang siksikan. Most of the time po, parang mas nagiging hassle po yung pagko-commute sa LRT, MRT. Kahit sabihin po natin mas naliles yung pamasahe kasi mostly po siksikan po talaga. Kapag matagal po lalo yung interval, mas dadami po yung nag-wait. So siksikan po lalo yung mga tao. Problema pa kapag nagkakaaberya sa MRT gaya ng nangyari kagabi sa Taft at Magallanes stations. Dahilan para matagal na pumila at maghintay ang mga pasahero. Kahapon halos kalahating milyon ang sumakay sa MRT habang higit 400,000 naman sa LRT. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, walang masakyan ng mga pasahero dahil limitado ang bumabiyahe. Ang mga commuter dumidiskarte para makasakay. Karin ko na lang, papuntang pa ako. Tiyaga-tiyaga lang din tayo ngayon kasi wala eh. Tataas talaga yung gasolina. Paano ang balak bukas? Bala na po. Epekto pa rin ito ng mega oil price hikes dahil sa gera sa Middle East. Kanina, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa kanya ng emergency power para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Hindi pa rin kasi tiyak kung hanggang kailan lolobo ang presyo ng petrolyo. Yun nga lang, kahit may emergency powers, hindi pa yan agad gagamitin. Titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. Mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. So mahirap talaga magplano. Dahil ramdam ang malawakang epekto ng taas presyo ng langis, pinirmahan ni PBBM ang Executive Order 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Dahil ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya. At yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared not a general state of emergency but a state of energy emergency. Ang ilang senador nababagalan na sa aksyon ng pamahalaan. Mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-breakdown ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-break daw ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. Dapat kaagad, nung nangyari ito sa Strait of Hormuz, na-anticipate na natin magkakaroon ng supply issues. No? Unlike sa Ukraine, tumaas nga yung presyo pero walang supply issues yun. No? Kasi hindi naman tayo bumibili sa kanila. So ito dapat na anticipate kaagad. No? At when I say anticipate, kasama na dito yung pagdadraft ng National Contingency Plan. Kasi nga, ang punto naman natin dito is kailangan guided rin ang publiko at ang lehislatura kung ano ang gagawin sa bawat ibang senaryo. Kung hindi raw maaagapan ang problema sa langis, maraming mawawalan ng trabaho. Sa kabila ng agam-agam sa supply ng krudo, giniit ni Pangulong Marcos na sapat pa ito sa ngayon. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Isa sa mga tinitignang solusyon ng administrasyon para sa supply ng langis ay muling pagpapalakas ng ugnayan natin sa China. Sa kabila yan ng tensyon sa West Philippine Sea. Hirit naman ni Senador Rodante Marcoleta, bakit hindi nating subukang manghingi ng langis kay US President Donald Trump? Sabi mo, ikaw naman na nagpasimula nito. Pwede ba
yung oil mo na nanggagaling sa Alaska, bigyan mo naman kami. Pati Senador Ping Lacson, sinisisi si US President Donald Trump na dapat daw managot hindi lang sa krisis na hinaharap ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Isang buwan na simula ng sanib puwersang atakihin ng Amerika at Israel ang Iran. Dahilan kaya tumaas ang presyo ng petrolyo. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.